On September 21st, 1972, President Ferdinand E. Marcos proclaimed martial law. With Proclamation 1081, he began the work. Kung tutuloy sila, higiga tayo sa kalye! Patay kung patay! Good afternoon. I am Janine Delantar together with Miss Crystal Joy and Miss Kylie Oliveras. Today we will be interviewing Mr. Eduardo Chavez, who personally witnessed the martial law and EDSA People Power Revolution. Maaari po ba kayo magpakilala? Ako si Eduardo Chavez, 68 years old na. Saan po kayo nakatira noong panahon ng martial law? Sa Bicol, Saan po? sa Sipokot, Camarines Sur. Ano po ang pinaka-naalala nyo noong panahong yun po? I-declare ang martial law ng September 21, 1972. Paano po kayo naapektuhan ng martial law noong mga araw po ng inyong buhay po? Sa probinsya kasi, hindi katulad ng sa syudad. Kasi bundok yung sa amin, ibig sabihin sa mga halaman, pagtatanim ng mga kung ano-ano, pagtatanim sa bukid at sa dagat ang hanap buhay namin. Kapag sa bukid kasi mahirap kasi kapag wala kang sidula, considered kang NPA. Noong panahon na yun, mga 60 batalyon. Yun ang pinakamahirap sa amin. Next naman po is, may mga pangyayari po ba kayong personal na nasaksihan noong martial law na hindi nyo makakalimutan? Sa probinsya, wala namang gaano doon, kaya lang yung takot lang naman. Ano po ang nararamdaman nyo sa mga nangyayari noon? Yung kung wala kang sidula, yun ang pinaka-importansya natin, sidula eh. Kapag wala kang sidula, i-declare kang isang terorista o NPA. Nasaan po kayo nung naganap ang EDSA People Power Revolution? Nasa Bicol pa rin, nasa Wilsinis na, doon sa Amuraon. Next naman po is si Kylie. Tay, ano po yung naalala niyo po tungkol sa EDSA Revolution? Yung people power na yun, no? Yung people power kasi yun nung mag-stop election. Ibig sabihin, sabi ng mga tao, panalo si Cory Aquino, no? Si Cory Aquino. Pero na-declare ng pumili, ay talo. Doon nag-alas ang mga tao, nag-people revolution na. Hanggang lahat ng mga sekta, mga religious group, at saka mga militar, nagsama-sama sila. Kaya napatay si Marcos. So, ano pong naging epekto nito sa inyo at saka sa pamilya mo? Sabi noon maganda raw kasi nawala na yung diktador. Pero nung tumagal, mahirap din. Wala namang pinagbago, lalong lumala. Yun lang, ang mga sabi ko sa... So, kung ikukumpara ninyo ang buhay bago at pagkatapos ng EDSA, ano po ang pinakamalaking pinagbago po? Pinagbago? Before at saka nung after? Before at after. Para sa akin, wala namang pinagbago. Ang pinagbago, lalong pamahal ng pamahal mga bilihin. Kasi ang unang problema doon, dumadami tayo. Yan talaga, marami consumidors na eh. Kaya lumalaki ang mga tumataas mga bilihin. Tumataas din ang bagyo ng pera, pero bumabagsak ang piso doon sa dolyar. Hanggang ngayon, tumataas ang pataas ng pataas. Kasi nga, noong panahon na 1972, kung hindi ako nagkakamali, ang dolar nun ay 2 piso lang. Yun lang. At ang bigas noon, 3 piso ang isang galon pa noon, walang kilo noon. Gantahan sa Bicol. Yun ang pagkakaiba. Pero sa ngayon, okay naman ang panahon natin ngayon. Nasa tao lang yan pagsisikap, pagtsatsaga. Kung wala kang tsaga, wala talaga. So, last po, sa tingin ninyo, ano ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng kabataan mula sa mga pangyayari nito? Magsinikap simple sila wala sa pag-aaral. Unang-una, hindi naman talaga sinasabi natin kwalipikado yung diploma. Mas maganda may diploma, may kung ka pa, may check ka pa sa may diskarte ka sa pagtatrabaho. Kasi maraming may diploma na wala namang nakapag naging successful sila. Marami naman walang diploma na naging successful. Kaya pagsamahin mo yung dalawang yun, di ba salo maganda? Thank you po, Mr. Maaari po ba kayo magpakilala at sabihin ang inyong relasyon kay Lola Eduardo? Ako si Rizal Chavez, ako ay ang anak ng panganay. Ito yung pangalawa, Jonathan Chavez. Paano ninyo ilalarawan ang katauhan o personalidad ni Lola Eduardo? Si Papa na yung taong mabait, masipag, saka ano siya, pursige sa trabaho. Malaga siya. Malaga? Pagmahal siya. Saka ano din siya yung
tao na yung ano sa ano, yung pabaya sa ano, sa paghigalan, hindi siya ganun. So, ano po yung mga hinahangaan mo po sa kanya bilang tao? Si Papa kasi ano eh, yung ano siya sa tao, yung parang ano yun, mapagbigay kasi si Papa, gano'n, saka matulungin siya. Kung ano ba, may lumalapit sa kanya, hindi siya nagdadalawang isip na ano, ano talaga si Papa yung tumulong. Gano'n kasi siya rin. Marami siyang kaibigan saka ano siya, yung taong pag siya nilapitan, talagang magbibigay siya. Gano'n siya. Si Papa, pareho lang din naman. Ano siya, marunong siya mag-ano. Mabait talaga siya yung ano. Mga ibang tatay na ano, Kung wala kami, halimbawa wala kami mga anak sa kanya kami nag-ano. So, paano na po kayo bilang pamilya po na-influensyahan sa pagpapalaki sa inyo? Hindi mabuting ano si Papa. Para sa akin, para sa akin. Si Papa yung tao na hindi nakita ko si Papa na kasama. Mabuting tao talaga si Papa. Sana makadisconnect siya. Hindi mo siya yung ano na may mag-ibaling gano'n, ang masama. Ay, may kwento po ba kayo na nagpapakita kung sino talaga siya bilang tao? Ano kasi, kasi si Papa, simula nung bata pa talaga ako, wala akong talagang paghanga ganyan, may mga ano, emergency gano'n, di ba? Yung may mga Siyempre si Papa manggagamot. Tapos yung halimbawa yung mga allergies na kinukuha si Papa, talagang hapon ko talaga kahit na. saka ano, siya, ang lahat wala akong lahat na ginagawa ni Papa, na halos lahat na ano sa kanya, yung parang, ano siya, yung parang ba, may bagyo man siya, o ano, hindi ka talaga niya, ano, yung bago-bayan, ano, parang isisip muna niya yung pamilya niya, bago yung sarili niya, ganun siya. Yun ang naalala ko, kasi lahat naman, yung naalala ko kay Papa, puro naman kabuno, wala naman sa amin ginawa naman. Kaya mas naibong na ni Papa, dami, bago sa sarili. Ay, kung gano'n naman kami naman ginagawa. Habang ginagawa po namin yung project is mas naging nalinawan po ako sa mga nangyari noong martial law at EDSA People Power. Dahil po narinig ko po ito sa isang witness o mismong nakaranas po na si Mr. Eduardo Chavez. Mas na-appreciate and natutunan ko po kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mabuting leader at pagpili ng tamang tao sa eleksyon dahil ang mga desisyon nila ay malaking epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ang pinakatumatak sa akin na sinabi ng interviewee ay na parang walang masyadong pinagkaiba ang nangyari nung panahon ng martial law at EDSA revolution sa ilang nangyayari ngayon. Pinapakita nito na mahalagang matuto tayo sa kasaysayan at hindi basta-basta nakakalimot sa mga nangyayari noon. Para sa akin, ma-apply ko ang lesson na to sa pamamagitan ng pagiging mas mapanuri sa mga impormasyon na nakikita ko, pag-aaral ng totoong kasaysayan at pagiging isang responsableng mamamayan. Naniniwala po ako na ang pag-unawa sa ating nakaraan ay makakatulong para makagawa tayo ng mas mabubuting desisyon para sa ating kinabukasan. To answer the third question, basically, this subject, SS032, has strengthened my passion for nationalism by giving me a deeper and clearer understanding of our country's history. It has also taught me how to analyze and contextualize information by distinguishing between primary and secondary sources, which improved my researching and critical thinking skills. And then, most importantly, it gave me greater confidence to share our history to foreigners and even to future generations, which is just like my elders and what my ancestors have done. Bilang tourism management student, magagamit ko po yung natutunan ko sa subject na to sa pagbibigay po ng tamang information tungkol sa kasaysayan and kultura ng Pilipinas sa mga turista. Kung may magtanong man po sa akin in the future, ay masasagot ko po sila ng tama. And makakatulong po ako na maibahagi po yung history ng history and ma-appreciate po nila yung kultura natin, heritage, and yung mahalagang pangyayari sa bansa. Sa SS032, natutuhan ko po na mahalagang maintindihan ang kasaysayan ng Pilipinas dahil marami itong aral na magagamit sa kasalukuyan. Bilang isang tourism student, magagamit ko po ito sa future career ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama at
makatotohanang impormasyon tungkol sa mga historical sites, kultura at mahalagang pangyayari sa ating bansa. Makakatulong din po ito para maging mas responsable, objective, and mapanuri po ako sa pagbabahagi ng impormasyon sa iba't ibang tao. Sa ganitong pong paraan, maipapakita ko po ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan habang nagiging mahusay na tourism professional. So, as a tourism student, I can apply what I learned from this subject as a 032 by sharing our country's history both accurately and responsibly with both local and international visitors. The skills that I gained in analyzing and contextualizing historical information will help me present authentic stories and avoid spreading misinformation. And in this way, I can contribute to promoting Philippine tourism while fostering a deeper appreciation for our culture and heritage.